Magandang buhay, kabamba! Isa na namang kakaning Pinoy na tiyak na magugustuhan nyo. Ito ang palitaw. Tara, samahan nyo ulit ako. Manood, matuto, at mag-enjoy. Naglagay lang ako ng 300 grams na glutinous rice flour sa ating mixing bowl. Dinlagyan lang ito ng tubig, paunti-unti lang kabamba, para matansya natin yung ating gagawing dough kabamba. Kaya pala natawag na palitaw ito kabamba dahil lilitaw yung ating dough pagluto na. Sa mga nag-iisip dyan ng mamimerienda, try nyo ito kabamba, madali lang gawin. At pasok naman ito sa ating budget. Ganito ang magiging perfect consistency ng ating dough. Magpainit lang tayo ng tubig sa kawali. Yung form ng aking dough ay ginawa kong flat. Depende sa inyo kung anong gusto nyo kabamba, kung gawin yung oval o circle. Kung circle ang gusto nyo kabamba, pwede nyo yung lagyan iyon ng filling. Pwedeng dulce de leche o kaya naman peanut butter. O yan kabamba, lumitaw na. Ibig sabihin, luto na yung mga lumitaw. Mabilis lang naman ang pagluto nito kabamba. Hanguin nyo lang ito tsaka nyo ilagay sa may plangganang may tubig. Yung presyuhan dito sa amin, yung 5 piraso, 20 pesos na kabamba. Paki-comment naman kabamba kung ano yung mga kakaning Pinoy na pinaka-the best para sa inyo. Yun bang hindi ka nagsasawa? After pala natin mailagay yung ating dough sa plangganang may tubig, hanguin din natin ito agad. Ang pinaka-purpose nito kung bakit natin dinadaan sa tubig para mag-cool down at hindi ito magdikit-dikit. Pag naluto na yung ating dough, isunod naman nating lutuin yung ating sesame seeds. Ilagay lamang ang sesame seeds sa ating mainit na kawali at halu-haluin lang ito ng tuloy-tuloy para hindi masunog. Lutuin lang hanggang maging golden brown. Tsaka nyo dikdikin ito gamit ang alberes. Maglagay lang ng asukal sa plato. Tsaka natin ilagay yung nadikdik na sesame seeds. Pwede naman kayong gumamit dito ng brown sugar kabamba. Dahil tayong mga madiskarting nanay, kung anong meron na, yun na yung ginagamit natin, diba? Huwag ka nang humanap ng iba. Baka ipagpalit ka pa niya. Hugot yan. Nagdagdag lang ako dito ng asukal. Depende sa inyo kabamba kung gaano karami yung asukal na ilalagay nyo. Para sa akin, mas maganda yung 50% asukal, 50% sesame seeds. Bali gagamit pala tayo dito ng ginadgad na nyog. Dito natin unang iroroll yung ating nalutong palitaw. Bali 4 na ingredients pala ang ating kakailanganin sa pagluto ng palitaw. Yung ating glutinous rice flour, sesame seeds, asukal at itong kinayod na nyog. 130 pesos yung nagastos ko dito. O diba kabamba, ang mura lang. After naman ma-roll sa kinayod na nyog, i-roll naman natin yung ating palitaw sa ating mixture ng sugar at sesame seeds. Kabamba, kung bago ka pa lamang dito sa aking page, pwedeng paki-follow and like naman po ang Bamba's Kitchen para lagi kang updated pag may bago akong upload. At kung nagustuhan mo itong video na to, pwedeng paki-like and share kabamba. Maraming salamat sa inyong suporta kabamba. Yan kabamba, gawa ng ating palitaw, ihanda na inyong mainit na kape. Dahil iyon ang kanyang perfect partner. Kumain ka lang ng palitaw kabamba para di ka bumitaw. Maraming salamat sa panonood kabamba. Hanggang sa muli!